Beshies! Welcome ulit dito sa aking channel. At kumusta naman kayo? Alam nyo ba, every week mga Beshies, may mga bagong loan app na lumalabas sa Google Play Store at sa App Store. At sa video na ito, isang bagong loan app na naman itong i-share ko sa inyo na kung saan makakahiram daw tayo hanggang 50,000 pesos. At maliban po doon mga Beshies, napakabilis nga daw ulit makautang dito. Affordable rates, borrow with confidence. Mahaba daw po yung loan terms ng loan app na ito. Kaya yun yung mga bubusisihin natin mga Beshies. Pero bago ang lahat, may good news nga po ako sa inyo. Kasi every video or bawat video na ina-upload ko nga dito sa aking channel, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So maaaring magbigay po ako ng 1,000 pesos, ng 500, ng 200, ng 100 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin, i-comment kung ano yung napanood mo sa video natin ngayon ha. At ako ay mamimili sa mga commenter ng mabibigyan natin nga sa ating pag-giveaways via YouTube comment picker nga. Subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. So let's get back to the topic. And here nga, Peso Bills Financial Partner. Financial pa ngayon nakalagay dito. Peso Bills Financial Partners under ng Cash App Loan or Cash Loan App Philippines. So, reach out anytime. So, once na-open natin itong app mga Beshies, may mga gustong i-access na naman. So, allow lang natin ito kung gusto natin kung gusto niyong subukan. Pero, hindi ko nga kayo in-encourage siya. Hayaan niyo muna na ako yung mag-try na umutang nga, di ba? Para mabigyan ko na naman kayo ng babala kung ano nga ba yung possible na ma-experience niyo, na ma-encounter nyo sa loan app na ito. So, yung 50,000 pesos agad-agad mga Beshies, naging 20,000 pesos. Merong 0.5% per day na interest. 91 days, mahigit, or halos nasa 3 months daw yung loan terms. Kaya lang mga Beshies, pagka-submit ko, agad-agad ng aking loan application, I failed review. Diba? Peso Bills, please try again later. Please maintain your credit well, which we will be more helpful, diba? So, nakakaloka naman yung loan app na ito. Yung tipo, wala akong mga sinagutan na personal references, wala akong sinagutan na personal information, hindi ako nag-upload ng isang valid government ID, walang facial verification, tapos biglang failed the review. So, auto-submit yung loan application ko dito mga Beshies. So, wala ka talagang sasagutan. So, maglalagay lang talaga ng valid mobile number, tas may matatanggap na one-time password. Pagka-input ko nga ng one-time password, at nung itap ko yung apply, doon nga sa loan offer nila na 50,000 pesos, diba, naging 20,000 pesos na naman daw na may 0.5% ganon na interest. And then, after nun mga Beshies, nung nag-next ako, agad-agad na na-submit nga yung loan application ko, tas ang status ay failed review. Diba? So, hindi ko maintindihan paano nila chinek, paano nila chinek yung loan application ko, kasi failed review agad-agad na hindi nga ako nakakapaglagay. O, wala akong sinagutan na personal information and hindi rin ako nakapag-upload ng valid government ID. Tapos wala ding facial verification. Tapos agad-agad failed review. Sorry, your loan application has not passed. Please try to apply for other product. And then, please try again later. Please maintain your credit well, which will be more helpful for your application to be approved. So, siguro yung loan app na ito ay na-applyan ko na before, tapos siguro nagpalit sila ng pangalan. Kasi diba nakakapagtaka, yung tipong wala naman akong sinagutan, tapos agad-agad failed review. Okay, so dahil yun mga Beshies, edi napunta ulit tayo sa app nila at sinay ko nga yung iba't ibang mga ratings. At napakaunti lang yung nakapag-try pa na umutang dito kasi nga bago yung loan app or hindi nga natin alam kung nagpalit lang ng pangalan. Pero dito kasi sa mga reviews sa kanilang app nga, unti lang talaga yung nag-try.
So, meron ditong naglagay na I'll change if I was approved. So, ibig sabihin, nakapag-submit lang ng kanyang loan application pero in process pa rin, hindi pa rin naaprubahan. At dito mga beshies, meron akong isang nakita na nag-apply sa loan app na ito na kung saan naaprubahan ang kanyang loan application. So, sabi niya, 2,500 yung loan, tapos 1,587 lang yung sinend sa GCash. Ang laki ng interest. So, diba, hindi man naaprubahan yung aking loan application, pero at least, merong isa dito na naglagay ng kanyang review sa loan app na ito, na kung saan 2,500 daw yung naaprubahan sa kanya, kaya lang ang naipasok or ang natanggap niya sa kanyang GCash account ay 1,587 lang. I mean, yun yung sinend nila sa GCash account ni borrower. Diba? So, ang laki ng interest. Sabi nga nung nag-comment dito. So, ayun mga beshies, kapag kayo ay umuutang sa iba't ibang mga loan app, then mas mahalaga na ilalagay nyo yung ratings and reviews nyo sa loan app na inutangan nyo para diba, makatulong tayo dun sa ibang mga nag-try or dun sa mga ibang naghahanap ng mautangan. Kasi di ba pag uutang ka, ang isa sa mga unang tinitignan ay yung reviews kung okay ba utangan. So, sana sa mga umuutang sa ganitong loan app ay ilagay natin kung ano yung honest review or yung na-experience nyo sa loan app na inutangan nyo para makita ng mga iba na nagsusubok pa lang or nag-iisip yung mga naghahanap ng gustong mautangan para makita nila na ay yung loan app pala na ito ay hindi maganda, mataas pala yung interest, ay yung loan app na ito pala ay okay siya utangan, di ba? At least makatulong tayo sa ating kapwa na di ba hindi sila ma-fall or mahulog sa ganitong scheme na ginagawa ng iba't ibang mga loan app. So yung loan application ko kasi dito ay hindi siya naaprubahan, pero at least meron tayong nakita nga na isang comment or isang review ng nakapag-try nga na umutang dito na doon sa 2,500 na naaprubahan sa kanya, ang kanyang natanggap lang ay 1,587. Okay? So, napakalaki nga naman talaga yung interest, yung mga charges ng loan app na ito. So, ayun nga po, auto-submit yung loan application ko dito sa Peso Bills Financial Partner. Hindi pa financial yung nakalagay ha, kundi financial, ano? Diba? So, mali-mali din yung spelling nila. Okay, so isang loan app hindi ko may-recommend sa inyo. Kaya kung nakita mo yung loan app na ito or ads ng loan app na ito, itong Peso Bills, maaaring sa iba't ibang mga social media or sa iba't ibang mga gaming app na nadadownload nyo, kapag nakita nyo yung name ng loan app na ito, ay huwag nyo nang subukan kasi nga po, auto-declined yung loan application ko, then nga, or based sa comment, or based sa review ng isang nakahiram dito or na-approve ng kanyang loan application, napakataas na naman or napakalaki yung charges. Okay? Yun nga, yung 2,500 na na-approvehan, ang natanggap lang ni client ay nasa 1,587. Okay? So, loan app na naman or isang loan app hindi ko nire-recommend sa inyo. Please lang, huwag nyo na lang utangan. And by the way pala, yung loan app na ito, na-download ko sa App Store. Okay? So, sa App Store kasi yung napakaraming mga bagong loan app. Kasi pag nag-check ako sa Google Play Store, halos walang masyadong bago. So, parang nagsilipatan ata or lumilipat ata yung iba't ibang mga loan app from Google Play Store to App Store. Talagang sinasakop na rin nila yung sa App Store. So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye-bye!